na impormasyon para sa atin. Ang programang ito po ay tungkol po ito sa pamamahayag o tinatawag po natin live radio broadcast. Aliksik na mga tamang impormasyon ayon sa mga nangyayari sa tunay na buhay, balitang totoo. Ngayon, sisimulan na po natin ang ating programa sa ngayong araw. Palakpakan po natin at bigyan ng pagpupugay para sa ating punong tagapamanihala, Teacher Ladiani R. Watson o Teacher Nanet. At bigyan din po natin ng isang masigabong palakpakan ang punong tagapamanihala po rin po si Teacher Imelda Watson Gomez o Teacher May. At bigyan din po natin ng isang masigabong palakpakan ang guro sa pagbabasa ng Biblia, ang ating minamahal na si Teacher Rizal de Guzman. At syempre, ang huli ay ang teacher natin para sa ating grade 4 to grade 6 coordinator, Teacher Katrina A. Encanto or Teacher Ka. Okay, una po, nilalaman ng pahayag ko ay 30% ayon sa ayos ng presentasyon, 20% gamit ng wika at ayos sa pagsasalita, 20% pagkamalikhain, ito yung tinatawag po natin yung mga sound effect, at sa kasuotan. Yan, meron din po yan. At huli po natin yung pagkakaisa ng grupo. Ayan, 15%. Ang kabuuan po natin ay 100%. Presentasyon mula sa grade 7 o ika-pitong baitang Apo. Andyan po si Gab, Gian, Kian, Althea, Jessie, and Zoe, and Stella. Boses ng katotohanan, serbisyo ng sambayanan. Narito na ang ABRZ, naghahatid ng balita mula sa loob at labas ng bansa. Ito ang Atomic Balitaang Radyo, ang inyong mga radyo. Boses ng bayan, mapagkatiwalaan. Nandito kami bawat araw-gabi. Dilingin na ang ABRZ. ABRZ, walang kinakampihan, kundi bigyan linaw lamang ang katotohanan. Magandang araw Pilipinas, Ganggulit na 29 ng Agosto taong 2025. Ito ang mga kahuli-hulihang balita ngayong umaga. Sa first monsoon, naapektuhan ang panahon sa bansa. Nabali naman ni Pacquiao at Mario Barrio, di ka pa ni paniwala ang naging katapusan? Impeachment ni Sara Duterte, ano na? Kumpirmado tumabang yung sikat na showbiz love team this time. Progreso ng ilang flood control project sa Mindanao. Atomic Balitaang Radyo, unang-una sa inyong mga radyo. Manuel matanggihan para sa balitang panahon. Ayon sa pag-asa, mula Hulyo hanggang ngayong buwan ng Agosto ay nakaranas ng tuloy-tuloy na malalakas at tulat-tulat na ulan sa Pilipinas. Natala na ang buwan ng Hulyo ang may pinakamalakas na pagulan at bagyo, habang ngayong Agosto ay humina naman ito. Sa mga lugar na malapit sa low pressure areas, pinapalakas pa ito ng southwest monsoon rains and winds na pinalala ng mga naantalang flood control program ng DPWH. Maraming pamilya at residente ang nagdamay sa pagbabaha at malakas na pagulan, kaya maging handa na lang sa malakas na panahong ito. Kung malas na sa pag-ibig, paano naman si Ian Orillo? Narito na ang iyong basketballista na naglilingkod para sa balitang pampalakasan. Samantala, sa laban ni naman ni Pacquiao at Mari Barrios noong Hulyo 11, 2025, natapos ang labanan sa isang majority draw. Para sa konting impormasyon, si Barrios ang patuloy na kampiyon ng WBC Welterweight Championship, habang si Pacquiao naman ang nag-iisang kampiyon ng 8 divisyon sa buong mundo. Ang sinabi ni Pacquiao sa kanyang gulat ay, "I thought I won the fight." Pero, siya ay hindi susuko at magkakaroon pa sila ng isang laro. Ako'y si Ian Orillo, ang iyong mga balita na sobrang gwapo. Babalik ang ABRC. Starwax, 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 Starwax! Oh,
Always remember, sa paglinis, pakitablin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax, wax. Kitabla to the max. Starwax, ang number 1 floor wax. May positive formula. Bubusan mo ng tubig. Balikin na. Sanay. Starwax, Starwax, wax. Kitabla to the max, max, max. Atomic Balitang Radyo. ABRZ. Balik sa mga balita, Zoe Ramos at Sky Hernandez para sa impeachment crisis ni VP Sara Duterte. Mula December 2024 hanggang Pebrero 2025, tumanggap ng gobyerno na 4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay dahil naakusahan siya sa korupsyon, pagbibigay ng banta sa buhay ng Pangulo at marami pang ibang kaso. Samantala, sa kanya ng mga dumaang reklamong ito, inarkibo pa rin ang impeachment. Ito dahil sumakay ng korte, nililabag ng Kongreso ang saligang batas at tinaburing itong unconstitutional. Ang sunod na araw na ay bumigay ng impeachment complaint ay sa Pebrero 2026. Ang sabi ng mga netizens sa Senado ay dapat gawin nila ang kanilang trabaho na maayos. Umaasa ang mga tauhan na wala ng pagkabigo at tangkol sa kanila. Ang sabi naman ni BBM sa sitwasyon na yon ay, I cannot involve myself in this. Ngunit, pinakita ng Pangulo na ayaw niya talaga magkaroon ng impeachment kay Sara Duterte. Kinausap niya ang mga congressman na huwag magsampa ng charges laban kay Vice President. Ako na nga pala po si Sky Hernandez. At ako po si Zoe Ramos, naghahatog ng issue ng politika. Kumpirmado na nga ba na hiwalay ang sikat na ABS-CBN love team Lizka? Former kapamilya actress na si Liza Soberano ay nakita sa isang video series na kung saan kinumpirma niya ang paghihiwalay nila na sikat na aktor na si Louis Behel. Unang nakilala ang dalawa na kabida sa isang serye ng ABS-CBN na sumikat noong 2013 na Shito One. Simula noon ang dalawa ay nakilala bilang isa sa mga pinakasikat na love team sa showbiz at nagpita pa sa ilang pelikula. Malungkot ang kanyang fanbase pagkatapos sabihin ni Liza na halos 3 taon na silang hiwalay, ngunit inilihim ito ng dalawa upang imulasang magsimula pa ng gulo. Kaya Teobisyo ang paborito mong chismosa, dala-dala ang lahat ng balita. Progreso ng ilang flood control projects sa Mindanao. Noong ika-17 ng Agosto taong 2025, mayroong 27 lalawigan sa Mindanao na nakumpleto umano ang mga proyekto mula noong Hulyo 2024 hanggang Mayo 2025. Ang naggasto sa 1,505 flood control projects ay umabot sa 93.2 billion pesos at bumubuo ng 15% ng lahat ng proyekto sa bansa. Nangunguna ang Misamis Oriental sa listahan na may pinakamaraming proyekto na 181, habang ang Sulu ang may pinakamaliit na bilang sa 3. Ang ilang mga proyekto ay may isang kontratista, ang iba ay may higit pa sa isa. Ako si Susan Lansang. At yun lamang ang mga balita sa oras na ito. Muli ako po si Tia Teobisyo. At ako po si Zoe Ramos. Hanggang sa case, maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. ABRC, Servisyo Totoo, naghahatog ng balita ang tunay. At Jorvin. Again, palakpakan po natin mula sa ikalawang baitang Negro. Brought to you by Radio Ochi 97.1. Magandang araw, Luzon! Magandang buhay, Quezon City! At mabuhay, Pilipinas! Ito ang mga naghihilang balita. Ito kadalaman ng Agosto. Nahulog ang bansa sa pagsakay ng edukasyon. Alamin! Maglalaro ng LPGI mismo sa CCTV na kanyang ikinabit. Senado nalaman sa droga, amoy ng marijuana, tuklasin! Viral ABS-CBN Love Team, Liz Ken, naghiwalay na. Sikat na girl group Blackpink, mayroon ng world tour! Taylor Swift nunukso ang kanyang engagement kay Travis Kelce. Bagyo o maaraw pa, ngayong Agosto. Laro
MPT High Speed Hitters laban sa Cherry Tiga Crossovers. Isang back-to-back na panalo. Simulan natin ang programa sa nanganib na nagay ng edukasyon sa ating bansa. Hatid ni Amara Sotero. Patay kay VP Sara Duterte, nahuli ang Pilipinas sa pangunahing edukasyon dahil sa mabagal na pagsabay ng mga kabataang Pilipino. Hirap pa rin umanong magbasa ang ibang estudyante sa high school at napag-iwanan ng bansa sa modernong pagbabago. Puna naman ng palasyo ay sa halos 2 taon sa posisyon ni VP Sara Duterte bilang Secretary ng DepEd, dapat kinilusan at ipunan niya noon ang kanyang mga inireklamo ngayon. Tinawag ni umano ang kanyang oras sa posisyon na isang complete failure. Karagdagang pahayag naman ng Malacanang ay sinusolusyonan na ng DepEd ang mga issue sa edukasyon tulad ng pagkakaloob ng mahigit 1 milyon na gadget para sa mga estudyante at guro. Samantala, isang magkakaroon ng LPG ang mamisto sa CCTV na kanyang mismong igabi. Narito si Nico Rivera para ihayag ang mga detalye. Pasado alas 12 na ng gabi, nang takayin ng isang lalaki ang gasol mula sa isang tirahan sa Pagdaw, Maynila. Nangyari ito noong 14 na Agosto at nakuhaan ng CCTV na siya ang mismong naggabi. Ayon sa biktima, nakilala ni raw ang lalaki bilang taga-ayos ng mga sila sa kanilang bahay at siya nga rin daw nagkabit ng kanilang CCTV. Nabanggit naman ang barangay na ilang beses na raw itong mga dahon sa mga krimen. Isa na nga rin daw ang pagtutok ng kutsilyo sa isang minor de edad. Sa ngayon, patuloy pa rin sa pinutungkol ng mga opisyal. Salamat Nicole at shoutout sa mga taga-doon dyan. Sa Senado naman tayo tatakot kung saan may kontrobersya tungkol sa amoy ng marijuana. Narito naman ang ulat hatid ni Jerving Television. Salamat na Mara. Pasalib ang hari ng pansin na may nakalit tulad ng marijuana sa isang pambabalang paliguran sa loob ng Senado. Kahit walang nakitarap tuwang na droga at dyan nagpatupad ang Senado ng drug testing para sa mga empleyado. Ayon kay Senador Joel Villanueva, posibleng isama ang mga senador at komisyon sa drug testing para mamaguli ang 200 sa Senado. Nadamay rin ang kawan ni Senador Robin Padilla na si Nadia Montenegro na kawalan ay nagtitiw sa pwesto. Mahigit niyang inalanggi ang akusasyon at sinasabi na fair lamang ang dala niya. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon at tinatayak ng Senado na magiging drug-free ang kanilang institusyon. Salamat, Jerving. Ayon muna ang mga balita sa sanggaling ito. Mananatili pa kayong tutok hanggang dito sa Doble Cuatro Rato. Hey, you've never tried cold sip? Hindi pa? Ano ba? Ish, how about you, man? Never pa sa buhay ko, dude. You'll be missing out, bro. Subukan nyo na. Kutse. Ang ilimay puno ng ilang at sigurado ang dito mga kalimutan. Time check. 10:13. Magandang buhay ulit, Pilipinas. Nakasubaybay pa rin kayo sa Doble Cuatro Radyo. Ngayon ay atin namang pakinggan na maganap sa ating showbiz kasama si Juliana Esquivias. Muling magbabalik ang sikat na K-pop girl group na Blackpink sa Pilipinas para sa kanilang Deadline World Tour ngayong 2025. Magaganap ang kanilang konsyerto sa Bulacan sa Philippine Arena sa November 22 to 23. Nag-anunsyo ang Live Nation na sold out na raw ang mga ticket para sa 2 araw simula Hunyo 2025. Excited na ba kayo, Blinks? Abangan na natin! Matapos ng ilang taon ng espekulasyon, ikinampirma na ni actress na Liza Soberano na sila ni Enrique Hill ay naghiwalay taong 2022 na. Sinabi na actress na nung una ay nais nila itago ang kanilang paghiwalay nang hiniling sa kanya ni Enrique ay iwasan muna pag-usapan ito. Sinabi nga nito na tuwing sa isang buhati ng dokumentaryo noong ika-15 ng Agosto. Wow! Nag-post ang artista si Taylor Swift ng kanyang engagement kay Travis Kelce na nakaraang ika-27 ng Agosto. Ang sikat na artista at NFL player ay ikinumpirma ang kanilang relasyon taong 2023 pagkatapos na ilang spekulasyon sa social media. Maraming
Salamat, Juliana, sa chikang iyan. Magbago naman tayo kay Jav de la Cruz. O Jav, kamusta naman ang magiging palagay ng ating panahon? Magandang buhay, Quezon City! Ngayong araw po ay Biyernes at batay sa weather forecast ng Pag-asa, mayroong 85% ng pagkilan sa QC. Asahan natin ang posibleng thunderstorm mula na tuwing hapon at gabi, kaya't maganda po tayo sa biglang pag-buhos ng ulan. Ang temperatura po ngayon ay nasa 27 degrees Celsius at maaaring umabot ng 31 degrees Celsius sa sumusunod na oras. Mabuti na lang na sa ating lokasyon sa Quezon City ING ay matatamaan ng malakas ng pagbuhos ng ulan. Kaya't mahalaga rin ang pagdala ng tayo para ligtas sa bagyo at mahalaga rin ang pakikinig sa Doble 4 Radyo. Salamat, Jav! Ang balita naman ukol sa back-to-back na panalo ng volleyball team ay hatid ni Sofia Adrales. Noong ika-17 araw ng Agosto, nanalo ang PLDT High School High School laban sa Cherrico Crossovers. Ipinakita nila ang kagalingan, pagpupursige at determinasyon sa laro. Sa ika-11 araw ng Agosto, nagkaroon muli ng laro ang PLDT. Sila ay nanalo sa pagdating ng ikatlong set, isang sunod na panalo para sa high-speed hitters. Sa paparating na ika-20 araw ng Setyembre, magsisimula ang ika-88 season ng University Athletic Association of the Philippines, mas kinikilalang UAAP. Volleyball fanatics, sino kaya ang magiging MVP sa paligsahan? At sino-sino ang mga bagong mukha? Abangan natin. Yan ang mga balita sa sandaling ito. Muli, ako si Amara Sotero. At si Cherry Clearisha. Ako si Nicole Rivera. Ako si Juliana Esquivias. Ako si Jav de la Cruz. At ako si Sofia Adrales. At huwag naman natin kalimutan si DJ Mariano. Isa. Ang Pangkat Proton. Mic test. Mic test, mic test. Mic test. Son, Prince, Harry, Summer, Chloe, Pigold, and Denise. Magandang buhay at magandang araw, Pilipinas! Ngayon ay ang ika-29 ng Agosto 2025 mula sa himpilan ng Estasyon Electron. Narito ang inyong kabalitaan, Prince Ibanez. At boses ng kabataan, Pigo na Bamelio. Sa ulo ng mga nagmabagang balita, isang empleyado gumagamit ng marijuana sa Senado. Bermans na naman, urong sulong na panahon inaasahan sa Setyembre. Pinoy gamer sa Team Liquid, wagi sa Esports World Cup. Ang sikat na love team, Lisken, break na! Oras! Ang oras natin ngayon ay 15 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ang oras na ito ay natin sa inyo ng kultura Pilipino. Sa bawat produkto, sining at katutubong wika, kaagapay mo ang gawang Pilipino. Dito mo mahahanap ang mga bagong nakabayang Pilipiniana at tarong tuwing buwan ng wika. Kaya, ano pang hinihintay nyo? I-support local nyo na yan! Iyan ang kultura, kayamanang may kasaysayan. Kayo ay patuloy na nakikinig sa DZBT, balita ng bawat Pilipino. Para sa ulat nasyonal, iniimbestigahan ang umunoy pagbitit ng marijuana ng isang opisyal sa loob ng Senado. Para sa detalye, narito si Harry Licudine.
Iniutos ni Senate President Jesus Escudero sa Senate Office of the Sergeant at Arms o OSA na inimbestigahan ang tauhang umano'y gumamit ng marijuana sa loob ng gusali ng Senado. Ayon sa isang lumabas na ulat, tauhang umano'y ni Senador Robin Padilla na si Nadia Montenegro at pinaginalaan sa naturang aksyon. Nagsagawa rin ng investigasyon ang tanggapan ng senador matapos mabanggit sa naging report ng OSA ang nasabing kawani. Batay sa report, itinanggi ni Montenegro na siya'y gumamit ng marijuana sa elit ng kanyang vape raw ay nagagaling ang amoy. Pinayuhan niya ng tauhan na magsailalim ng isang drug test habang inirekomenda naman ni Senador Tito Soto ang pagsasagawa ng isang random drug testing sa Senado upang mas lalong makasiguro. Ari Ligodini, nagbabalita para sa DZBT, balita ng bawat Pilipino. Samantala, maganda sa matinilagay ng panahon para sa darating na Setyembre. Tingin natin ito sa unang panahon ni Binibining Chloe Bueno. Isang Setyembre sa may pinakamataas na halumigmig lalo na sa unang bahagi ng buwan. Ito ay nakataas sa 81% humidity. Ayon sa pag-asa, tinatayang 2 hanggang 4 ang inaasahan na tropical cyclones. Sa Luzon at Eastern Visayas, kabilang ang Metro Manila at Bicol ay makakaranas ng humigit kumulang 21 araw na may pag-ulan. Habang sa parte naman ng Mindanao ay maaliwalas ang panahon. Ngunit bantayan ang dagat tuwing may pag-ulan sa pagpalaot. May mga pagkakataong mabisa pa rin ang mga outdoor activities. Habang ang temperatura ay maglalaro mula 26 degrees Celsius hanggang 30 degrees Celsius. Kaya naman laging uminom ng tubig, magdala ng payong at maging mapanuri sa mga ulat panahon. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, mag-ingat mga kababayan. Chloe Bueno nag-uulat para sa DZBT, balita ng bawat Pilipino. Balitang mapalakasan! Nabuwi ng tropeo ang mga Pinoy gamers sa Team Liquid Philippines sa Mobile Legends Bang Bang Mid-Season Cup! Sa eksenang puno ng sigawan at saya, sulot ng Team Liquid Philippines ang kanilang pangalan sa kasaysayan matapos masungit ang kampeonato sa Mobile Legends MSC 2025. Sa laban kontra sila ang Red Giants OG ng Malaysia, napatumba nila ang kalaban sa score na 4-1. At todo pasabog naman ang mga galawan ni na Oheb, Proxy at JP na nagpasiklab ng buong laban. Mula sa triple kill hanggang sa mabilisang panapos, nag-mistulap ang firework show ang galawan ng kalaban. At sa muling nayuli ng Pilipinas ang trofeo matagal ang inaasa. Bigyan naman natin ang palakpakan ng Team Liquid Philippines dahil tunay ng Pinoy pride ang nananalo sa Integrated Sports. Summer Victoria nag-ulat para sa DZBT, balita ng bawat Pilipino. Kwentong showbiz! Hala, this kid, kumpirmado ka na ng break na. Suriin natin yan sa kwento ni Belis Pakumbala. May bagyo o may bago na? Charot! Isinampung na nila sa verano ang hiwalayan nila ng dating ka-love team, ang boyfriend na si Enrique Gil. Naiulat na ang couple ay hiwalay pa noong October 2022. Sa podcast episode na Hanay Come In, dito na paami sila sa kinahantungan ng masayang relasyon nila ni Gil na halos walong taon na ang pagsasama. Dahil sa pagkakaunawaan ng dalawang panig, hindi ito agad pinalita sa publiko. Kasama na rito ang personal na pinahalagahan ng magkarelasyon at profesyon sa kulay bilang sikat sa industriya. Pagsisiwalat pa ni Liza, bago pa man sila magdesisyon ni Enrique at maghiwalay, ay nararamdaman na niyang hindi na siya masaya sa piling ng aktor. Sa kabila ng kanilang hiwalayan, nananatiling bukas ang mga pinto para sa mga bagong proyekto at oportunidad para kay Liza at Enrique. Please get no more at yan ang hot sa showbiz ngayon. Belis Pakumbala ng kwento para sa DZBT, balita ng bawat Pilipino. Bago matapos ang ating palatuntunan, tuklasan naman natin ang ating tampok na kwento ng bayan para sa araw na ito. Mano! Muling nagbabalik ang kwentong bayan ng inyong Manong Marcel. Ngayon ay may kwento tayo na isinuwili mula sa isa ating mga kabayan na may alias
Kuya Limar. Sa isang baryo, mayabang hapon. May isang kalbong bata nakatitig sa puno ng mayabas si Aling Beba. Tahimik siya nag-iisip, gutom na ako! Isang maganda na mayabas sa banda! Pero paano? Ang taas-taas! At doon, pumasok si Inay! Anak, gusto mo ng bayabas? Tutulungan kita. Okay, Inay! Salamat! Pinuhan ni Nanay si Boy Kalbo. Dahan-dahan siyang umakyat at nang makuha niya na ang mayabas, sabay silang nahulog. Boy, kalbo, ang bigat mo. Ang tsinelas ko tuloy na iwan mo sa taas ng puno. Aray, Nay! Mayabas lang ang gusto ko! Bakit transfer mo ng tsinelas mo? At simula noon, naging sikat ang alamat sa bayang iyon ang kwento ni Kalbo. At ang tsinelas na hanggang ngayon ay nakasabit pa rin daw. At yan ang ating tampok na kwentong bayan. At iyan ang kabuuan ng mga ulat at usapin ating nakalap sa oras na to. Mula sa buong pwersa ng Estasyon Elektro, ang numero 1 radyo ng Pilipino. Ito ang inyong lingkod, Prince Ibanez. At ang boses ng kabataan, Pico de Manelo. At hanggang sa muli, ito ang TTBT 425. Tapat At totoo. Handog sa masang Pilipino. DCWK, Wika ng Kultura. Tagapaghatid ng nagbabagang balita. Tanging katotohanan lamang sa DCWK. Boses ng Sambayanan. Huwag kang mga bayan, balita'y totoo at malinaw. Boses ng sambayanan, kasama ka sa bawat araw. Hatid naming wagas, impormasyon, maging sa hirap, kami isandigan mo. DCWK, DCWK, sa balitang maaasahan. DCWK, DCWK, kasama mo saan ka man. Tagapagbatid ng tamang impormasyon, mga isyong nagtututukan at laging nakabantay sa mundo. DCWK, Wika ng Kultura. Isang magandang araw sa inyong lahat, Pilipinas. Ako nga po pala si Mika Simpson, ang inyong tagapagbalita. Ako naman si Raya Benitez, balitang malinaw at mabilis. Ang Bernardo Puseno, nandito para magserbisyo. Jenica Sorte, handang magbigay ng makabuluhang mensahe. Ania Paule, namamahayag ng responsable. At ang inyong kaagapay, Zoe Kulay. Ito ang DCWK. Handa na kaming ihatid sa inyo ang mga pinaka-pinag-uusapang balita. Narito ang mga ulo ng balita. Isang suspect sa pagnanakaw sa isang parmasya sa Cebu City agad na aresto sa loob lamang ng 5 minuto matapos ang insidente. Bukos ng kamera sa pagsasapubliko ng mga biyahe abroad ng mga mamabata sa gitna ng pagsubok ni Vice Presidente Sara Duterte. Mga kasunduan para sa pagkaklas sa pagkaha, target patokan ng 270 bilyong pesos sa taong 2026. Ang Gilas Pilipinas nakikita ng isang napakalaki na pagkatalo kay Australia sa quarter final ng FIBA Asia Cup. At Liza Soberano, inumpirmang 3 taon na silang hiwalay ng natin nakapal na si Enrique Hill. Isang lalaki ang mabilis na aresto ng pulisya makalipas ang 5 minuto mula nang tangkain niyang holdupin ang isang botika gamit ang .38 na caliber revolver. Nabuhan ng suspect ang mahigit 20,000 piso, subalit agad itong nabawi matapos siyang mahuli ng mga operatiba ng Labagon Police Station. Inilala ang suspect na si Opley Viles Coral, 39 na anyos, residente ng Barangay Mambali, Cebu City.
Ayon sa pulisya, bandang alas 4:45 ng hapon nang ideklara ng suspect ang hold up sa 360 Pharmacy sa Barangay Isa. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Mactangay ng Cebu City Police Office, malaking tulong ang estrahigong paglalagay ng mga pulis. Kaya't agad nilang natutis at aresto ang suspect. Sa ngayon, haharap si Poral sa kasong pang-hold up na may pananakot. Ipinahayag ng Kamara na sila ay bukas sa posibilidad na isapubliko ang kanilang mga biyahe sa ibang bansa matapos hamunin ni Vice Presidente Sara Duterte ang mga magpapatas ng mababang kapulungan. Sinabi ni House Spokesperson Attorney Princess Amante sa panayam ng GMA Integrated News Unang Balita na posible namang isapubliko ang mga biyahe ng kongresista at may mekanismo ang Kamara para rito. Ipinako ni Duterte ang hamon sa mga magpapatas bilang tugon sa pagtatanong ni House Deputy Minority Leader Antonio Pino ng ACT Teachers kaugnay sa kanyang madalas umano ng pagbiyahe. Natanong ito matapos talakayin ang panukalang 300 milyon na pondo para sa pagkaka ng Vice Presidente sa taong 2026. Ipinangko ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte na dapat din sa publiko ng mga miyembro ng Kamara ang kanilang mga biyahe bago sinama nito ng ibang madalas biyahe. Dagdag pa niya, hindi siya naglalakbay para lamang sa pansariling layunin. Handa ka na ba sa lasa ng tunay na saya ng pamilyang Pilipino? Sa bawat Pilipinong nagmamahal sa lasa ng tahanan, narito ang Jollibee! Hatid ang langhap sarap ng chicken joy, tamis kinamnam ng Jolly Spaghetti at lutong bahay, burger steak. Sa bawat hapag, kasalo ang saya. Sa bawat handaan, ramdam ang pagmamahal. Kaya saan ka man sa Pilipinas, siguradong may Jollibee na nag-aabang sa'yo. Sa Jollibee, bila ang saya. Ang budget para sa mga proyekto sa pagkontrol ng baha ay nagkahalagang 274,26 na bilyong pesos. Ayon sa National Expenditure Program, ang halaga nito ay inatis sa Department of Public Works at ang Metro Manila Development Authority. Ayon sa kalihim ng Budget at Management, ang naaprubahan na halaga rito ay pinupanukala ng dalawang ahensya. Natapos ang kampanyang Gilas Pilipinas, matapos silang talunin at maagang napatigil ng Australia sa puntos na 84 laban sa 6 sa kanilang laban sa quarter final noong Miyerkules sa Saudi Arabia. Muling nagpakitang gilas si Kersey Kiambao para sa mga Pilipino at nagtala ng 17 puntos kasamang 5-3. Ngunit para sa kanya ay hindi pa rin ito sapat sa kabila ng kanyang pagsisikap. Ayon sa kanilang tagasanay na si Team Cone, hindi na sila nakapagpakita ng inaasahan nilang laro. Anya, nagkaroon sila ng pagkakalang may kanamang sila dahil sa kanilang kakayahang pang-atleta at pangkat. Ang Australia, na pangalawa sa pinakamahusay na koponan sa 3 sa loob ng torneo, ay agad uminit mula sa umpisa kung saan ang 22 taong gulang na si Galloway ay nakapagtala ng 3 mula sa malayo na tumulong sa 2 beses na kampiyon na lumikha ng 16 laban sa 4 na kalaman sa panahon ng pagbubukas. Listen, hiwalay na? Matapos ang 3 taong usap-usap ang hiwalayan sa isang kabanata ng YouTube podcast documentary na Can I Come In? Nitong ika-14 ng Agosto ay kinumpirma na ni Liza Soberano na matagal na silang wala ng katambal na si Enrique Hill. Matagal umano, hindi naging takat ang dalawa sa publiko tungkol sa kanilang sitwasyon dahil unang hiling daw ni Hill ay huwag munang isa publiko ang kanilang paghihiwalay. Nagsimula ang relasyon ng dalawa noong 2014 at kinumpirma nila ito sa publiko noong 2019. Gayunman, ilang beses na pinabuluan ni Hill ang mga espekulasyon ng hiwalayan
mula 2022 hanggang 2024. Babatuloy ang ibinunyag ni Soberano ang katotohanan. Kilala ang tambalan sa kanilang mga proyekto gaya ng Forevermore, Dulce Amore, My Ex and Wives at Make It My New. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, nakatatak nga sa industriya ang tambalang Lisken para sa bilang isa sa pinakasikat na tambalan ng kanilang henerasyon. Mula sa maaasahang DCWK, iyan po ang mga balitang hatid namin ngayong araw. Ako po si Tika Singson, ang inyong tagapagbalita. Ako naman si Raya Benitez, balitang malinaw at mabilis. Albert Nepomuceno, nandito para magserbisyo. Jenny Casarte, handang magbigay ng makabuluhang mensahe. Aliyah Pao, namamahayag ng responsable. At ang inyong kaagapay, Zoe Fulay. Ito ang DCWK, wika ng kultura, boses ng sambayanan. Thank you guys.